Never forget the Battle of Yultong. Ito noong panahon na tinulungan ng Pilipinas ang South Korea during the height of Korean War na nangyari noong early 1950s. At nanalo ang Pilipinas dito kahit na 900 troops lang ang nandoon sa Battle of Yultong versus 40,000 na belligerents from China, Communist China, North Korea, and then pati na rin ang USSR. Pero ngayon, nakakalungkot lang talaga, kasi biglang malalaman mo na ang mga ibang South Koreans ay dinidiscriminate pala ang mga Pinoy. Dahil ang pinakauna, brown-skinned daw tayo, na mas mababang uri daw yon kaysa sa mga white-skinned na katulad daw nila. Dahil mas tinitingala nila ang Western world na mga fair complexion kasi Caucasian sila. And then, pangalawa, yung economic status ng Pilipinas at iba pang mga Southeast Asian countries na mas mababa daw as compared sa prosperous na economic condition ng South Korea. Dito mo talaga ma-realize na hindi lahat ng tinutulungan mo ay magkakaroon ng utang na loob sa'yo. Yung iba, hindi mo inaasahan na ginagamit ka lang pala nila, tapos biglang dalaitin ka, tatraidorin ka, and then, huyo ka na sa kanila. In relation naman sa Battle of Yultong, ang dami-dami kong nakikita sa comment section every time na nag-upload ako. Meron talagang mag-comment na never forget the Battle of Yultong. Kaya napa-search talaga ako, Sinearch ko kung ano yung Battle of Yultong. Yun pala, literal na battle, na gyera, kumaga. So, we are very thankful na nakapagbigay tayo ng tulong sa isang country na naipit sa gulo between the Allied powers and the Axis powers doon sa South Korea. Kaya pumutok yung Korean War. Ito kasi yung panahon na medyo kulang sa resources ang South Korea and kailangan talaga nila ng tulong from the Allied forces kasi nga nanganganib ang kanilang peninsula, ang South Korean peninsula, from the advancing forces of Communist Party backed by Communist China and the Soviet Union during the Cold War era. Tinagurian nila kasi na isa ang Korean War sa mga hot war complications ng Cold War between the Allied nations and the Axis nations, Axis power. So yung Allied nations are composed of the United States, tapos mostly doon sa Western Europe, France, Germany, United Kingdom, Spain, ayan, tapos Canada, and then nabuo na rin yung United Nations against yung Axis forces headed by the Union of Soviet Socialist Republics na ngayon ay Russia. And then, andyan na rin yung China, andyan na rin yung North Korea na nagsama-sama na rin sila and sa eastern part of Europe. At dahil nga na-contain ang war, so dito na yung hudyat ng pagiging progreso ng South Korea. So kita nyo nga naman, napaka-stable ng kanilang economy and isa ito sa pinaka-productive sa buong mundo. Yun nga lang, yung pagkakaroon nila ng economic stability, parang yung population doon, some of their citizens ay nilook down nila or dinadown nila yung mga economies ng Southeast Asia. Kasi nga, aware sila na mayamang bansa sila, tapos yung mga countries ng Southeast Asia ay nasa developing state pa lang. So, hindi maiiwasan na medyo iba ang tingin nila sa mga Southeast Asians, especially sa mga Pilipino. One perfect example is yung pagdi-discriminate nila sa mga itsura daw natin, kung bakit brown skin daw tayo. Syempre, hindi ata nila alam na nasa equator region tayo, wherein mas malakas yung sinag ng araw kaysa sa kanila na merong 4 seasons. Kaya hindi masyadong naaninag ng sunlight yung skin nila, may winter, may cold, so nababalot sila at mas maputi nga talaga sila, Sa atin kasi, meron tayong tinatawag na melanocytes. So, ito yung mga helpful cells para i-block. Nakakatulong ito against UVA and UVB na radiation from the sun. Kaya, brown complexion tayo, kayumanggi ang kulay nating mga Pilipino at the rest of mga Southeast Asian countries. Baka may basher na naman dito na sasabihin na andun daw ba ako sa Korean War? Importante kasi na mag-conduct ng kaunting research lang kasi knowledge is power. Ito naman yung i-share kong personal experience sa mga
South Koreans, no, sa mga nagpunta dito sa Baguio, Benguet. Alam nyo ba nung after graduating, tsaka after na nag-take ako ng exam, so naghanap agad ako ng trabaho, so nag-seek ako ng work. And ang isa sa mga pinaka-earliest job ko, first jobs, ay pagiging isang English tutor ng mga Koreano. So, ang experience ko naman dito is hindi naman sila matapobre, mga ganon. Ang napansin ko lang is super serious sila, especially sa trabaho. Napaka-serious nila and then gusto nila fast-paced talaga na hindi katulad dito na chill-chill lang. Yun yung pagkakaiba ng ugali nila or culture. And then, pagdating naman sa issue of discrimination, hindi ko rin naramdaman, especially nung may mga na-meet na akong adult na estudyante, mga siguro nasa 20 plus yung iba na nandito sa Pilipinas para mag-aral ng English or bachelor's course. Kasi nga mas mura yung tuition dito kaysa sa South Korea or sa ibang countries. And during that time, yung mga nakilala kong Koreano, okay naman sila, hindi sila maaarte, hindi sila namimili ng mga kaibigan. So very polite din sila and maganda yung experience ko with them. So I therefore siguro imply or gusto kong sabihin na case-to-case basis yung mga na-encounter natin na South Koreans na laitera. Pero syempre, we cannot please everybody. And hindi mo talaga may iwasan na makaka-encounter ka ng isang tao na malakas yung personality, mga toxic na personality, mga ganyan. So, the best way kapag maka-encounter ka ng mga taong ganyan ang ugali, iwasan mo na lang and putulin mo yung mga possible na ugnayan para hindi kayo magkaroon ng encounter and possibly na makapagbigay siya ng stress sa'yo. So, hindi lang naman South Koreans ang mga laitera, no? May mga iba-ibang countries din ng mga laitera dito sa Asia. And dito din nga sa Southeast Asia, naglalaitan din, di ba? Kaya, hindi lang nag-iisa ang South Korea sa mga ganun yung treatment nila sa mga Pinoys. So, anyway, ang importante dito is magtrabaho na lang tayo ng maayos, mag-aral tayo ng mabuti, para sa gayon ay magkaroon tayo ng magandang buhay in the future. Kaya dead man na lang yung mga ganyan, para sa akin, tumatanda na tayo and dagdag problema sa health natin kapag nagpapa-apekto tayo sa mga discrimination. So, God na ang bahala sa kanila. Pero yun nga lang, kapag talagang medyo excessive na, very aggressive, and there's a physical attack or there's a verbal abuse, that's the time na you report them to the authorities para naman makasuhan sila at pagbayaran nila yung mga ginagawa nilang masama. So, ang haba ng kwento ko, no? So, anyway, follow niyo lang ako sa Instagram account, The Story of Anthony. And sana may natutunan kayo or sana nakarelate din kayo dito sa video na ito. So, Shasha, good night and sweet dreams.